Alam mo yung pakiramdam na akala mo tapos na ang isang kwento, pero bigla mong marirealize na doon pa lang pala talaga nagsisimula. Ganyan ang nangyari sa kaso ni Cabral. Akala ng marami dahil wala na siya, doon na rin matatapos ang lahat. Tahimik na lang at tapos na ang usapan. Pero hindi pala ganun ang nangyari dahil habang unti-unting binubuksan ng mga investigador ang mga ebidensya, may isang detalye na bigla na lang nakaagaw ng pansin sa kanila. Isang hotel sa Baguio, isang CCTV footage, at mga galaw na sa una ay parang normal lang, pero habang pinapanood mo ng paulit-ulit mapapaisip ka, ano ba talaga ang nangyari sa loob ng mga oras na iyon at ano nga ba ang laman ng CCTV footage? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Simula nang pumutok ang issue tungkol sa umano'y bilyon-bilyong pisong yaman na iniuugnay kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, malinaw na ang naging direksyon ng gobyerno. Hindi titigil ang investigasyon kahit wala na ang pangunahing personalidad na ito. Ang punto ng mga autoridad ay simple lang. Kung may perang galing sa kaban ng bayan, kailangan itong mabawi at maibalik. Dito pumapasok ang usapin ng mga ari-arian. Ayon sa Department of Justice, kahit hindi na pwedeng managot sa korte ang isang pumanaw na, pwede pa rin namang habulin ang yaman na pinaghihinalaang nakuha sa maling paraan. Ibig sabihin, kung may ebidensya na ang bahay, lupa, sasakyan o negosyo ay galing sa korupsyon, pwede kunin ng gobyerno ang mga ito. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ang usapan dito ay pananagutan. Habang sinusuri ang mga dokumento at koneksyon, may isang bagay na agad napansin ng mga investigador. Ang hotel kung saan huling nakita si Cabral ay may sariling kwento. Lumabas na dati pala itong pag-aari niya bago napunta sa ibang tao na idinadawit din sa parehong iskandalo. Para sa mga autoridad, hindi ito simpleng coincidence lang kundi isa itong detalye na kailangang himayin. Kaya naman, isa sa mga unang hinanap ay ang CCTV footage ng hotel. Dito na nagsimulang maging mas malinaw ang mga galaw noong araw na iyon. Bandang 1:00 ng hapon, makikita si Cabral na naglalakad papasok ng driveway. Mukha namang normal ang kilos niya. Walang gulo at walang tensyon na makikita sa video. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver. Kita sa CCTV ang pag-check-in nito sa hotel. Pagkatapos nito, sabay silang umakyat sa 4th floor. Doon ihinatid ng driver si Cabral sa kanyang kwarto bandang 1:30 ng hapon. Maya-maya pa, makikita rin sa video na pumasok ang driver sa loob ng kwarto at lumabas din agad. Sa puntong ito parang wala namang kakaiba, pero may isang eksena na mas naging kapansin-pansin. Bandang 3:00 ng hapon, si Cabral naman ang kumatok sa kwarto ng driver. Pumasok siya at makalipas ang ilang minuto ay sabay na silang lumabas. Pagkatapos noon, umalis na ang SUV ng hotel. Ito na ang huling beses na makikita ang sasakyan sa CCTV ng lugar. Ang mas naging palaisipan ay ang mga sumunod na oras. Wala nang kuha ng CCTV na nagpapakitang bumalik pa ang driver sa hotel sa oras na inaasahan. Ang susunod na record na lang ay ang pagpunta nito sa himpilan ng pulisya pagkalipas ng ilang oras. Para sa mga investigador, mahalaga ang pagitan ng mga oras na ito. Dahil sa mga ganitong detalye, kadalasang lumalabas ang mga sagot. Kasunod nito, mas naging seryoso ang galaw ng mga autoridad. Matapos masecure ang CCTV at iba pang records, dumiretso ang investigasyon sa mismong kwarto na tinuluyan ni Cabral. Dito na nagsimulang lumabas ang mga detalye na lalong nagbigay ng tanong sa buong pangyayari. Sa loob ng kwarto, nakuha ng mga investigador ang ilang personal na gamit, kabilang ang isang kutsilyo at mga gamot na nasa loob ng kanyang bag. Agad itong isinailalim sa pagsusuri para malinawan kung ano ang papel ng mga gamit na ito sa nangyari. Ayon sa paliwanag ng pulisya, ang kutsilyo ay tinitingnan bilang posibleng gamit para sa sariling proteksyon at wala pang indikasyon na ginamit ito sa pananakit ng ibang tao. Samantala ang mga gamot naman na nakuha ay mas binigyan ng pansin.
Kinuha rin pati ang mga tissue na nasa paligid upang masuri kung may bakas ba ng paggamit ng gamot sa mga huling oras ni Cabral. Para sa mga awtoridad, mahalaga ang ganitong maliliit na detalye dahil dito madalas nagsisimulang mabuo ang mas malinaw na larawan. Lumabas sa resulta ng laboratory test na may antidepressant drug sa sistema ni Cabral. Dahil dito, sinabi ng pulisya na base sa kasalukuyang ebidensya, maaari nang alisin sa listahan ang posibilidad na may ibang taong direktang nanakit sa kanya. Ayon mismo sa kalihim ng DILG, sa puntong ito ay wala pang nakikitang senyales ng foul play. Pero kahit may ganitong pahayag, hindi pa rin dito natatapos ang investigasyon. Isa pang mahalagang hakbang ang agad nilang isinagawa. Inanunsyo ng PNP na kailangan sumailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Dahil hindi ito basta-basta pwedeng kunin, nag-apply sila ng search warrant sa korte. Para sa mga investigador, mahalaga ang laman ng cellphone dahil dito posibleng makita ang mga huli niyang nakausap, mga mensahe, tawag at maging galaw ng pera. Habang lumalalim ang usapin sa mga ebidensya, isang panibagong revelasyon rin ang lumabas na mas nagpaigting sa interes ng publiko. Inihayag na ang hotel kung saan huling nag-check-in si Cabral ay dati pala niyang pag-aari. Hindi lang iyon. Lumabas din na ibinenta niya ito ilang taon lang ang nakalipas sa isang mataas na opisyal na idinadawit din sa parehong iskandalo. Sa puntong ito, mahirap nang sabihing nagkataon lang ang lahat. Isipin mo ang sitwasyon. Isang taong nasa gitna ng investigasyon ang pumunta at tumuloy sa isang lugar na pag-aari rin ng isang taong may koneksyon din sa parehong kaso. Para sa mga awtoridad, malinaw itong indikasyon na may dating ugnayan sa negosyo ang mga sangkot. Hindi sila basta magkakilala lang, kundi mayroon rin silang kasaysayan ng transaksyon at koneksyon sa isa't isa. Dahil dito, mas naging mahigpit ang mga susunod na hakbang. Inamin nila na hindi naging madali ang pagkuha ng impormasyon mula sa hotel. Kinailangan pang maghain ng search warrant ang NBI matapos tumanggi ang pamunuan na ilabas agad ang mga dokumento at CCTV footage na ang dahilan ay data privacy. Pero ayon sa batas, hindi maaaring maging hadlang ang privacy kung may iniimbestigahang kaso. Habang umiinit ang usapin sa kaso ni Cabral, may isa pang malaking galaw ang gobyerno na halos kasabay na lumabas. Sa gitna ng lahat ng ingay, tahimik pero mabigat ang naging desisyon ng korte. Opisyal nang ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze ng mga ari-arian ng isang personalidad na matagal nang inuugnay sa ilegal na droga at pogo. Ito ay si Willie Ong. Base sa inilabas na impormasyon, pinagbigyan ng korte ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council. Ibig sabihin, hindi na pwedeng galawin, ilipat o itago ang mga yaman na nakapangalan kay Ong at sa kanyang mga kasamahan. Hindi ito maliit na halaga. Kasama sa freeze order ang ilang bank accounts, 8 lupa at gusali at 2 sasakyan. Ang mas mahalaga pa rito, pati ang mga ari-arian na nakapangalan sa kanilang mga kumpanya ay sakop din ng utos na ito. Dito makikita na hindi lang individual ang tinututukan ng investigasyon. Kasama rin ang mga kumpanyang ginamit bilang takip. Kabilang sa mga ito ang CQM Petroleum at Sunfleer Industrial Supply. Ayon sa mga awtoridad, matagal nang minomonitor ang galaw ng pera sa likod ng mga kumpanyang ito dahil may mga transaksyon na hindi tugma sa kanilang tunay na negosyo. Ang lahat ng ito ay nag-ugat sa masusing investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs. Sa mga pagdinig, lumabas na si Ong at ang ilan niyang kasamahan ay mga dayuhan na gumamit umano ng peking dokumento para magmukhang Pilipino. Hindi dito nagtapos ang koneksyon. Sa isang hearing, ipinakita ang isang matrix na nag-uugnay sa grupo ni Ong sa isang kilalang personalidad na may kinalaman din sa negosyo at pogo. Mas lalo pang naging malinaw ang larawan ng ilabas ng AMLC ang detalye tungkol sa Empire 999 Realty Corporation. Ito ang kumpanyang nagmamay-ari ng warehouse sa Pampanga kung saan nasabat ang bilyon-pisong halaga ng ilegal na droga noong mga nakaraang taon. Nang silipin ang mga bank record ng kumpanya, dito na nagtaas ng kilay ang mga investigador.
Sa loob ng ilang taon, umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang pumasok at lumabas sa mga account ng kumpanya. Ang problema, napakaliit lang ng opisyal na puhunan nito. Sa simpleng paliwanag, hindi nagtutugma ang laki ng negosyo sa laki ng perang gumalaw. Dagdag pa rito, may malaking halaga rin ng cash at tseke na hindi idineklara, pati na rin ang pagbili ng maraming ari-arian na wala sa kanilang mga papeles. Para sa AMLC, malinaw ang naging konklusyon nila. Ginamit ang mga kumpanyang ito para linisin ang pera mula sa illegal na droga. Ito ang dahilan kung bakit naging mahalaga ang pag-freeze ng mga asset. Sa ngayon, may kinakaharap ng kaso si Ong at base sa huling tala, nakalabas na siya ng bansa bago pa man tuluyang maisara ang mga galaw niya. Kapag pinagsama ang mga nangyayari, iisa ang direksyon na makikita. Hindi lang tao ang hinahabol ng batas. Mas malinaw ngayon na ang target ay ang mismong pera at yaman na galing sa ilegal na gawain. At habang patuloy ang mga hakbang na ito, unti-unti ring napuputol ang galaw ng mga sindikatong matagal nang kumikilos sa likod ng tahimik na mga kumpanya at ari-arian. Ngayon, ang tanong para sa atin, sa kaso ni Cabral at ng iba pang sangkot, sapat na nga ba ang pagbawi ng yaman para masabing may hustisya o kailangan pa rin ba ng mas malinaw na sagot kung paano at sino-sino ang talagang nakinabang sa perang para sana sa bayan? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.